ilang linggo na din simula nang ikulong si former President Rodrigo Duterte sa Netherlands at habang tumatagal nga daw ay mas lalong lumalala ang sitwasyon lalo na daw ang iba't ibang karamdaman nito. Ayon kay VP Sara naaawa na umano siya sa kanyang ama dahil hindi daw matutukan ng maayos ang kalusugan ng dating presidente. Maging si First Lady Liza Marcos nga ay naaawa na din kay former President Rodrigo Duterte at pinakiusapan na ang asawang si President Bongbong Marcos na gumawa na ng hakbang upang maibalik sa Pinas si Digong. Narito panoorin ang update sa mga Duterte. Kung may latest dubious names po kayo na na-uncover sa ARs ng confidential funds ni VP Duterte, for soundbite purposes po, can you elaborate? Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona, actually, na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to sa OVP, then 200 plus po sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So, we will do our own siguro mini investigation. Pero nandiyan naman po yan sa committee level na, so makaka-request naman po tayo. Sir, tapos na po ba kayong magrepaso ng 4,000 ARs ng confidential funds? Or may aasahan pa tayong makikitang mga dubious names na dadagdag doon po sa listahan? Well, madami po yung pangalan eh. So, parang parang teleserye, di ba? Pakonti-konti, may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records. Kung since part po kayo ng leadership pero hindi kayo part ng House Prosecution Panel, I guess the House prosecutors are updating you on the latest about their discussions and impeachment preparations. Can you share something to us po? Itong nakaraang 2 linggo medyo I know that they're preparing and nag-aaral po sila. Pero ako po more on actually galing sa inyo po yung mga latest na information na nasagap ko kasi nga parang 2 linggo nga po na higit na nandun ako sa probinsya, continuously campaigning, but tinitignan pa rin po natin yung mga nangyayari sa national scene. I know that they're preparing, I know that they're meeting. I'm not sure ng frequency nila kung gaano sila kadalas mag-meet saka mag-preps ngayon. But still, syempre, kahit na election po, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng prosecutors natin.
On our part, syempre, we will support the leadership, we will support the House in terms of what we can do lang naman po. Kami naman po, nandito lang naka-ready na humaharap po sa taong bayan saka sa ating mga kaibigan sa media para mabigyan po ng kaukulang impormasyon regarding po dito sa parating po na impeachment natin. Last on my part na lang po, nakabalik na po ng Pilipinas si VP Duterte kahapon, kagabi, after almost a month na pagstay sa The Hague para po asikasuhin yung kaso ng tatay niya after the turnover to the ICC. Do you have any message for her in relation to the pending impeachment trial? Welcome back po to our VP. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. Baka, syempre maganda nakabalik siya kasi nga paghahandaan na itong mga susunod na buwan. At in terms of yung biyahe niya, personal trip naman kasi talaga yun at naiintindihan pa namin. So, welcome back po, ma'am. Sundot lang, do you think she will be more prepared to face the impeachment trial now that she has returned already to the Philippines? Well, I guess she should be prepared kasi when we were doing the hearings, parang they were actually asserting na mag-impeachment na lang, di ba? Para sa korte, pagdebatehan sa korte ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. Thank you, Rosalie. Gab Lalo from Inquirer Online. You're recognized. Sir, good morning. Sir, I'll play devil's advocate lang. Kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng House doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganung mga weird na pangalan. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po. Susundin lang yung guidelines, may paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Eh, nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Kunyari, sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan eh, sa isang interview, na kung humingi silang executive session. Pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala eh, naging show yung nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing noon kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Sir, last na lang on my end. I know you can't speak for OVP or for the Vice President, pero sa tingin niyo, sir, kasi kayo yung nagre-release na sa inyo nang gagaling yung mga review ng mga kakaibang pangalan eh.
ano yung tingin yung nasa utak nila nung ginawa nila yung mga ganitong pangalan? Kung sakali nga na fictitious tong mga to. Parang kakaiba kasi eh. Parang nilaro eh. Oh. Well, tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Thank you, Gab. Tina Panganiban Perez from GMA7. Sir, on VP Sara, sabi po kasi ng office niya, she is expected to address pertinent matters in the coming days. Should she already answer pending questions on the fictitious names? Kasi ilang buwan na rin naman po yung questions na yon, or intayin na lang yung trial? Hindi ko po masasagot kung anong nasa isip po niya. Pero sa sobrang tagal na po nung sa fictitious names, siguro naman kahit konting explanation nabigay man lang sana. Pero sabi ko nga, nasa impeachment trial na po yun, nasa korte na po. So, abangan. Sir, sinabi niyo kasi may procedure and guidelines. So, kapag nilabas nila sa trial, wala naman pong malalabag na confidential information doon? Pag ganon? Well, depende na po sa flow ng impeachment trial yun. Sa tingin ko, kailangan nilang ilabas yun. Kasi malaking question mark po ito eh. Actually, ito yung isa sa pinakamalaking question mark out of all the articles para sa akin. Kasi napakalaki po nung amount. May tama pong proseso dyan at kaya po nilang proteksyonan itong mga taong to. Kung totoo man silang tao o hindi, at totoong confidential in nature po yung operation na nangyari. And I guess, kayang-kaya naman po nilang i-provide yung tamang security po dun sa mga taong yan. Pero yun nga, mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa mga taong to, multo na wala pong pagkatao. Nakalimutan ko yung tanong. Okay, Tina. Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Hello po, Kong. Lipat lang po ako ng ibang topic, no? Recently po, House leaders have commended po yung PNP, specifically din po si PNP Chief Marbil because of the arrest and then yung relief po sa pwesto ng Eastern Police District officers dahil po ito doon sa extortion na nangyari doon sa May Las Piñas. And kayo po ba dito sa Kongreso, ano pa po yung mga nakikita ninyo or paano po ninyo matutulungan yung PNP when it comes to these kinds of reforms po? Ginagawa po ng PNP yung trabaho nila. They are doing their job. And syempre, kino-comment po natin sila. Wala pong question doon at nagbibigay tayo ng parang may pagpupugay nga po sa dyan tungkol dyan sa issue na yan. No? Pero at the end of the day, trabaho po talaga nila yan. Sabi ko nga, kung ano man po yung kailangan nilang suporta, lalo po sa House of Representatives, syempre, in terms of policy, in terms of yung mga additional po na kakailanganin nila for their next budget, hindi naman po question ng tulong at saka suporta ng Kongreso. No? Pero sabi ko nga, they are doing their job. They are doing an efficient job. Sabi ko nga, ginagawa nila yung mga ganyang klase ng trabaho na hindi po kailangan ng fanfare, na hindi po kailangan ng media, na nagagawa po nila yung trabaho nila. Yun po yung importante, yung quietly, silently, nagagawa po yung trabaho. Pero at the end of the day, epektibo po sila.
Yun naman po ang sa side namin ang tinitignan natin lagi. Maski po naman dito sa Kongreso, kahit ano pong trabaho dito sa gobyerno, importante po tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit anong noise yung naririnig natin sa labas, resulta naman ang titignan ng taong bayan. Yun ang pinaka-importante po talaga. Sir, speaking of, nabanggit niyo po yung effectiveness po ng sa trabaho. Ang Pilipinas po ay inaasahan yung pagdating po o yung pagbili po nitong F-16 fighter jets para po or bilang bahagi po ng AFP modernization program to defend yung ating sovereignty. Gayon din po yung may balak pa po silang pagbili ng iba pang weapons like air and missile defense and warship. Are you in favor po nung ganitong posisyon na bumili pa po ng mga armas? Hindi po ba, ano po bang mensaheng ipinaparating nito? And ano rin po yung magiging suporta ng Kongreso dito? Given po yung AFP modernization, parang lagi pong kulang sa budget, kaya po tumagal din. Well, hindi po kaya ng itak na lumaban sa mga malalaking aircraft saka bala. Kahit na ano pong bansa o nasyon, kailangan natin pagibayuhin sa kapalakasin ng ating defense. Itong mga bagay naman to is more on protection. Hindi naman tayo ang opensiba. We welcome these developments, pero syempre alam natin na medyo hindi pa ganun kalaki yung pondo, pero maglalaan tayo ng sapat na pondo para dito. Kasi nga, ang bahay mo naman hindi pwedeng may bantay. Ang bahay mo hindi pwedeng pasukin na lang ng kung sino-sino. Kahit siguro sino sa atin, pag pinasok naman tayo, kailangan na ma-defend natin yung sarili nating bahay. So, maganda po yan in terms of our defense and our stance. Thank you po. Thank you, Kat. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Paulo. Kong Pao, follow-up lang po dun sa tanong kanina about kay VP Sara na nakabalik na siya sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba, since nakabalik na siya sa bansa, ito na yung tamang panahon para masimula na yung impeachment trial para once and for all ay masagot na hindi lang yung issue ng confidential funds, itong dubious names, pati yung iba pang issue na kinaharap niya na nakapaloob dun sa articles of impeachment? Well, may tamang panahon, pero may tamang schedule. May nailatag na po na schedule yung mga kaibigan natin sa Senado at yun po siguro yung tamang panahon para humarap siya during po the impeachment trial. So this time, habang hindi pa nga ngayon yung tamang panahon, sa tingin niyo po, ito yung best time naman para magamit niya bilang preparation? Nung na-impeach po siya, I'm sure there were already some sort of preparation na rin po na ginagawa. Siyempre, yung sa legal team niya, sa OVP, then yung sarili niyang personal na grupo. I'm sure they have been preparing for this. Mahirap po namang sagutin yung mga tanong patungkol sa kanya kasi personal na ano nila yun diskarte nila yun. Saka hindi naman kami masyado close. So, wala naman akong connection or what. So, I'm sure they are preparing. Opo. And kung follow-up lang din po, kasi ito naman, may balitang lumabas kasi na yung mga former security ni Vice President Duterte may be facing court-martial for involvement in the disbursement of confidential funds from the OVP and DepEd. Ano pong masasabi, though hinintay pa yung official statement ng AFP, ano pong masasabi nyo rito? Well, yung AFP na siguro yan, no, naalala nyo during nung nag-break tayo, yung sa AFP will lead with their own investigation. Parang they were policing their own. So, okay naman po sa pananaw ko yun kasi nga po, institution yan Nire-respeto po natin kung ano magiging resulta sa decision ng AFP patungkol dyan.
Okay, at panghuli na lamang po from me, Kong Paulo. Sa isang statement, may nasabi po kasi si Vice President Duterte, nasabi raw ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gustong-gusto na raw pong umuwi sa Pilipinas after staying for nearly a month sa detention facility nga sa ICC. Ano pong masasabi nyo rito? Siguro kailangan po tapusin yung paglilitis. Hanggat hindi po na nadidesisyonan at wala pong hatol yung korte, hindi naman po natin pwedeng, kahit naman po anong comment natin dito, saka nasa korte po talaga yan. Kumbaga, it's up to the courts. They will decide if when o kailan po na maaari po makauwi ang dating Pangulo. Pero ako gusto ko na umuwi. Thank you, Mela. Let's go back to Tina Panganiban Perez for the continuation of her questions. Sir, naalala ko na. Ayan na. Sir, yung 600 plus na may record sa PSA, sabi niyo po kasi kailangan ding masilip kung nakatanggap talaga sila ng confi funds. Posible po bang hindi sila nakatanggap? And if so, ang ibig sabihin po ba noon may possible criminal charges after the trial? And sino-sino po yung pwedeng makasuhan? Well, lalabas po sa trial natin yan. Pero yung tanong mo, ma'am, dun sa posible or imposible, pwedeng pareha yung sagot nun. Either nakatanggap nga sila or hindi. Ang sure lang po natin, yung mga fictitious names, malamang baka hindi na po nakatanggap yung mga yun. Baka pampadagdag na lang po sa listahan at yung mga may records nga po, baka hindi nga imposible pero baka posibleng doon napunta yung bulk po ng mga questionable na pera na hindi pa rin may paliwanag ngayon. But again, meron po tayong impeachment. So sobrang baka 90% ang mga tanong nyo tungkol sa confidential funds, doon po talaga masasagot at doon po ma-reveal. Pero sir, yung criminal charges kasi hiwalay siya sa trial. So, sino-sino yung posibleng makasuhan kung totoo mang may mga na-magic na pondo? Well, that's the best place na ma-reveal po yung mga pangalan na yun. So, siyempre, yung mga nagpalabas po ng pera or unless na direct command responsibility po yan, doon na po yung mga pwedeng kasuhan talaga. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. From Billionaire TV, Sandro Ochoa. Sir, balikan ko lang yung question ni Ate Tina. So, is it also a possibility na tumugma lang, by chance tumugma lang dun sa PSA records yung mga pangalan, pero hindi rin sila nakatanggap? Sa pag medyo pag medyo kailangan mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka nais-nais. Kung didiskarte sila ng gano'n, baka kalahati, walang pangalan, ang mga nakatanggap lang, yung mga legit na may records. Pero again nga, sabi ko nga, mas marami tayong masasagot na tanong pag na buksan na tong article na to. At this point, tinitignan na lang natin, sinusuri natin yung mga 1,000 plus na names, mga from the OVP, 1,000, yung 700 plus names from the DepEd. Tinitignan na lang po natin kasi nga, yun na lang po ang isang way na para mabawasan. Minsan, mahirap na matulog sa gabi kasi pag pinipikit ko yung mata ko, nananaginip ako kung totoo bang tao itong mga to. Minsan gabi-gabi mo na naiisip eh. So, yun na lang po yung paraan para mabawasan ng konti yung agam-agam mo is to check with the national government agency, specifically itong National Statistics, itong NSO, kung meron ba pagkatao itong mga to. Minsan pag wala, talagang ganun na yung assumption mo. Babalik at babalik tayo dun eh. Parang kayo, kahit tanungin ko ngayon, syempre anong unang papasok sa isip nyo pag, ay wala siyang record, ay wala siyang birth certificate, ay wala siyang death certificate. Automatic, magre-register na sa'yo na
kung code name ma yan o hindi, bakit kailangan, bakit walang paper trail? Bakit di mapaliwanag? Ganun agad yung iisipin mo eh. So, babalik tayo doon. At sabi ko nga, babalik tayo doon sa yung impeachment will open up open up the entire ewan ko ba, can of worms o pot of gold, anong tawag doon. So, dito natin malalaman. Sir, sabi niyo rin, nakakainis na kasi paulit-ulit. Paki-expand nga yan. Hindi, medyo natatawa na nga ako ngayon. Hindi na ako naiinis eh. Kasi parang, pati taong bayan, pag umuwi ako, pag may nakakausap akong tao, bakit ganon, bakit ganyan, sabi na. So, most of the people don't like the way that it was handled. Nakaka-frustrate actually. Pero ang silver lining na lang natin is may impeachment. So, that's the proper forum, that's the proper place. At doon na natin makikita kung ano na nangyari sa mga pondo na to na galing po sa pondo ng taong bayan. Sir, pag nakakausap niyo yung tao, ano yung initial reaction nila? Matawa. Bakit daw, sir? Wala. Minsan, pag nasa, siyempre, probinsya ka, sabi mo, apay kasjay, sasabihin nila. Apay kasjay, bakit ganun? Nyamatan, bakit ganun? Bakit? Ilocano sila, siyempre. Sabi ko, ganyan din yung tanong ko. Tapos, ang susunod na reaksyon ng tao, wala na yan, baka tinago na, baka nabangko na, o baka nabulsa na. Ganun usually yung reaction. Paulit-ulit lang. Parang yung mga tanong din tungkol dyan, paulit-ulit din. Habang walang sagot, habang hindi nasasagot, sabi ko nga, ganun din po, paulit-ulit din po yung mga tanong natin tungkol dito. At paulit-ulit din yung sagot. Sir, other topics. Over the weekend, maraming mga misogynistic remarks from yung kandidato from Pasig and si Governor Unabia. Ano tingin niyo doon, sir? Do we need to, do we really need to, paano ba? May bagong batas or how do we go about that? Well, ako as a candidate, parang iba na po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. We are virtually and physically connected to the world. Kailangan po siguro mas sensitive tayo, mas maingat po tayo. Sabi ko nga, very 80s. Very 80s po yung dating ng mga ganun na joke kasi syempre yung mga ibang politiko dati parang sometimes they use that to get a reaction, makakuha na reaction sa crowd. Pero sabi ko nga, nag-iiba po mas open po ang mind ng mga tao ngayon. Mas sensitive sila sa mga nangyayari. So, on our part, sa inyo sa media, sa amin sa mga public servants, sa atin po na mas may boses, saka may platform, saka mas pinapakinggan ng tao. Dapat po, kaysa po na we go down that path, at ganun po yung mga gamitin natin sa mga speeches, mas maganda po yung nagbibigay tayo ng positive na mensahe, nagbibigay tayo ng, sabi nga nila, dapat di tayo nauubusan ng messages of hope para sa taong bayan. Kasi minsan, baka yung taong sobrang hirap na ng pinagdadaanan, kahit na isang salita lang na magbibigay sa kanya ng boost, saka magbibigay sa kanya ng konting saya, natulungan mo yung tao na yun dahil lang sa isang salita na binitawan mo. So, siguro kailangan mas aware tayo, saka sensitive tayo. So, totoo ba na mahirap pag ganun sa kampanya? Mahirap kunin yung attention ng crowd? Depende sa politiko yan. Ako, okay naman. Depende po sa lugar, depende sa tao. Pero I've seen a lot of great talkers, I've seen a lot of great politicians na minsan kahit ngumiti lang sila, tatahimik na yung buong crowd
ewan ko, hindi ma-explain ng theory or political science yung ganyan. Sabi nga nila, parang minsan pag hindi naaral kasi yung charisma saka yung dating sa tao. So, to add to your question, to your point, depende po talaga sa tao. Parang walang explanation tungkol doon. Although, sa tanong mong yun, medyo umikli na po yata yung attention span ng listeners saka tao as compared to the previous years. Kasi nga po, meron po tayong technology, may screens po tayo. So, divided po yung attention minsan sa pakikinig. Minsan, kahit pinapakinggan nila yung tao sa harap, pinapanood pa nila yung live ng tao eh. Hindi, totoo yun. Nangyayari talaga yun. So, siguro, part ng changing world yan. Pero naniniwala ako na pag yung tao may plataforma, may pinaglalaban, saka meron yung it factor na sinasabi nila. Totoo yun. Kala ko rin nung una parang sinasabi-sabi lang. Pero iba rin yung may dating po yung nagsasalita. Thank you, Kong. Thank you po. Thank you, Sandro. Billy Vegas from Abante Politico. Kung magandang umaga po. Kung hihingi lang ako ng insight, baka alam niyo yung tatahakin ng investigation bukas ng TRICOM. Well, ganun pa rin po yun. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Hindi po ako eksaktong sure kung sino yung mga darating na personalities. Kasi nung last week po, napag-usapan na may mga celebrities na iimbitahin. Yung mga may experience po saka na biktima po ng fake news. Pero I'm not sure kung ilan po yung nag-confirm. But again, yung maganda po yung yung topics, yung mga na-open up po nung huling hearing natin. Nakita po natin kung gaano ka destructive saka ka-powerful yung social media, no? Saka yung paglaganap din po ng fake news. Actually, sa provincial level po, ngayong eleksyon, grabe. Grabe po ang fake news. What we're expecting na mas marami po tayong makuha na insights from our resource persons, no? Kasi gusto po natin, kung meron man tayong gagawin na batas, medyo sensitive po doon sa part ng ng freedom of speech. At sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan yun. Pero sisiguraduhin po natin na hindi maging parang fifth sense na po ang fake news. Kuya Billy. Habol ko na lang po. Meron pong dalawang kinasuhan sa Cebu. Yung sinulog, yung picture and video ng sinulog, ginamit daw nila, pinalabas nila na prayer rally po para kay dating Pangulong Duterte. Hingi rin po ng reaction. Meron naman po tayong mga batas tungkol dyan eh. So, kung meron po talagang magkakaso or magsasampa, they have to answer po para sa mga they will have to suffer the consequences po ng mga pinapalaganap nilang ganyan. Sabi ko nga po, hindi po pwedeng maging natural na lang dito sa atin ang fake news. Kasi buhay po minsan ang nakataya na dito eh. Lalo po yung mga komong tao na hindi naman pong kayang lumaban at saka walang means. So, dapat ipakita natin na yung justice system natin is gumagana rin po sa part na yun. Thank you, Billy. Earl Tobias from IBC 13. Kong Pao, good morning po. Morning. Sir, Harry Roque topic lang. Kasi the BP herself already came back to the Philippines and then mismong yung head ng legal defense team ni former President Duterte said hindi part si Roque ng legal team doon sa The Hague, Netherlands, pero hindi pa rin po umuwi si attorney na pinaghahanap pa rin po ng mga otoridad. Reaction lang po ko.
Hindi pa uwi siguro yun. Baka hindi na umuwi yun nitong mga susunod na taon. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano siya nag-iikot eh. Palagay ko hindi pa babalik yun. Hindi ko masagot. May mga sarili siyang rason. Siguro meron siya mga kailangan balikan dito. Sabi ko nga, may mga kaso siya. Saka meron po yung inaantay na patawag sa kanya sa Kongreso. Alam naman po natin lahat yun. Pero sa palagay ko, hindi pa po siya uwi. Personal, ko lang yun, opinion. Pero sir, how does it look like? Kasi dati naman ding part ng congressional body si Attorney Harry Roque, pero yung contempt order na alam niya rin naman kung paano nagpo-proseso o paano tumatakbo, ay tinatanggihan niya rin po ngayong sitwasyon. Well, tinatakbuhan nila yung proseso, tinatakbuhan nila yung Kongreso, tinatakbuhan nila yung mga dapat nilang harapin. Ganun lang naman po kasimple yun. They are running away and traveling to different places. So, baka nag-enjoy siya dun sa Netherlands. Na-enjoy niya yung biyahe niya. Ewan ko kung nandun pa rin siya. Kasi balita ako, maganda daw ang klima dun. Kung follow-up na lang. Kasi in connection with that din, habang hindi siya nagpapakita sa mga otoridad natin, vlog po siya ng vlog. I suppose right naman niya yun sa kanyang official Facebook page. Pero meron siyang bagong vlog lang ngayong April 7 kung sabi niya, style daw na bulok ng Administrasyong Marcos Jr. yung ginagamit daw sa paglilihis sa China pag-aresto, kaya FPRRD reaction lang po. Kong. Hindi, magaling sila sa ganun eh. Yun talaga yung style nila na mas bulok. So, sa tingin ko talaga, forte nila, lalo siya. Medyo magaling sila sa ganung pamamaraan. Pero sabi ko nga, nakikita naman ng tao araw-araw kung ano nangyayari sa news natin. At matagal na po yung issue na yan tungkol dyan sa China aggression. Never naman po sila nagsasalita. Magko-comment lang sila in defense of the aggressive tactics of China. Pero pagdating po sa sarili natin bansa, sa West Philippine Sea, hindi naman po sila nagsasalita. Kasi nga, hindi sila pabor sa pinaglalaban ng mga Pilipino. Thank you, Earl. Marian Enriquez from TV5. Morning, sir. Sir, just want to clarify lang po further details po dun sa bagong dubious names na inilabas po natin na may mga, mala celebrity, kumbaga. Meron po ba tayong detalye na pwede niyo pong i-divulge sa amin kung paano po ba ginamit yung pondo nitong mga to, and even yung mga nakaraan? Was it for payment po ng rewards to informers, rental of, safe houses? Kaya nga po, tinitingnan natin, Marian, yung angle nung mga nakatanggap naman, yung mga may records. Dahil baka dun sa part na yon, may makausap tayo, may maimbitan tayong mga tao na pwede magpaliwanag kung nakatanggap nga ba sila at paano ginamit yung mga pondo na yun. Sir, base rin po kasi doon sa guidelines nga po ng Joint Circular 2015-01, itinitalya rin po doon yung mga bawal paggamitan po ng confidential funds. Base rin po ba doon sa pag-iisa-isa natin nitong mga ARs, meron po ba tayo nakita na mga ganun namang detalye? Kumbaga, salaries, mga incentives, meron ba tayong ganun? Well, sabi ko nga, yung part na yon mas madidiscuss po doon sa Article 2 ng impeachment. On my part, parang checking ko na lang, fact-checking ko, at sa mga kasama nating tumutulong, is yung sa records nila. Pero maganda kasi yung tanong mo dahil tingin ko it will form part of sa prosecutors para yun po ang gamitin nila. At syempre, maganda nga po na makita natin kung paano nila i-defend yun sa impeachment. Thank you, sir. Sir, you also mentioned po kanina na noon, pag nasa ground kayo, tinatanong kayo ng mga tao, madali lang naman ipaliwanag kung gumamit nga ng code names, no? Napakasimple, susundin lang yung guidelines. Also po, it was stated po doon sa Joint Circular nga 2015-01 kung paano raw po pwedeng strengthen yung accountability. Lahat ng agencies po na nag-disburse ng CONFI or Intel funds ay kailangan mag-submit quarterly po ng accomplishment report sa
well, specifically din yung details and documentary evidence, isasubmit po sa Office of the President, Senate President, and the Speaker of the House. So, tayo po ba, may kopya na po tayo rin ng mga to, kung sinasabing man na merong totoong mga pangalan sa likod ng mga to, kung yun man yung argument ng mga code names na to, sealed man nito, parte po ito ng mga sinusumite sa quarterly po. Meron na po ba tayong kopya nito from the, or nakapag-request na po ba sa Office of the Speaker? Personally, ako wala akong copy. Pero sabi ko nga, ito yung hindi nila maipaliwanag eh. COA nga po ay, nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila, pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na kasama nung mga pangalan na to, eh, hanggang ngayon po, wala pa naman po. Siguro kaya hindi nila masagot, pero ako kasi minsan, parang may point na ng frustration, kaya inaasa po natin na talagang doon na po sa impeachment to lahat, yung bulto na to. Pero sabi ko nga, yung agam-agam ng tao, yung question ng mga tao, eh, hindi naman po tumitigil. Kasi nga, wala pong paliwanag, wala pong sagot. Again, we were expecting na may executive session during the hearings kasi nga may confidentiality ito. Pero up to now, ganun pa rin po. Question mark. Thank you. Also, clarify ko lang po, you mentioned kanina na sinadya man o hindi, may mastery na siguro doon sa paggawa po ng mga ARs. Are we saying na this has been the practice maybe ever since their, how they spend their confidential funds pa po? Davao LGU. You would assume na ganun kasi nga po, mula pa sa LGU level hanggang dito sa national level is may certain form of mastery. Eh, ang problema lang doon, wala po nag-question. Eh, ngayon, meron po legislative inquiry patungkol dito. Eh, kung may mastery ka na nga, actually, dapat mas madali mo na napaliwanag sana. Pero, baka kailangan pa nila mag-doctorate kung kulang yung masters nila. Kasi nga, big question mark po. Not only in the hearings, but during the briefings pa. So, hanggang ganito na lang po muna tayo. Tatanungin natin. Kung wala makuha ang sagot, eh, sagutin nila sa impeachment. Sir, last na lang. Do you think po, since mukhang ito po yung naging practice, ganito rin siguro ba yung practice sa iba't iba pong mga ahensya and ngayon lang din po talaga tinignan mabuti? Well, dapat po masunod yung proseso. Kung ano man ahensya yan, kung ano mang departamento yan. Sabi ko nga nung isang interview ko, eh, kung may lumabas na problema at malaking concern, the House will not hesitate to have a legislative inquiry about this. Kung ano man yan, kung ano mang departamento o ahensya. Dapat sundin yung tamang proseso. Thank you, Marian. Ed Galvez from FEBC Network News. Morning, sir. Sir, merong interview si BP Sara sa The Hague. Na argumento niya, walang nilalabas na pangalan doon sa mga drug war victims. Ano po ang tingin niyo rito? Drug war victims? Yes, sir. May mga pangalan po na nilabas. Pero yun ang inaano niya, wala raw mga lumalabas. During our Quadcom hearings, nandun po yung pamilya nila, nandun po yung mga biktima. Kahit di na po ilabas yung pangalan, nakita ko po sila eh. Nagsimba po sila sa Kongreso, nandun po sila during the hearing. So, legislative inquiry yun, hindi lang salita, hindi lang sabi-sabi, hindi lang statements. Talagang nandun yung mga tao nasa harap namin. And backed up by forensics pa, yung mga nangyaring EJ case. Thank you, Ed. Wala nang physical question siguro. Ito, may isang phone-in question lang from Dominic Flores of Philstar.com. Kong would like to ask if the Confi Fund acknowledgement receipts will also be presented during the impeachment trial to show the public na may ganun nga pong mga pangalan na lumabas sa dokumento or possible pong hindi po ito ipakita. Sabi ko nga, we'll leave it to the prosecutors. But
kung ako yung nandun sa lugar nila, that will form a big part of the sa Article 2, sa mga ebidensya po doon. Kasama po lahat yan, I'm sure, pero ayoko naman pangunahan yung ating mga prosecutor. Hindi po ako prosecutor. Marami po kasi nagsasabi na akala nila prosecutor ako. Hindi po. Mukha lang. Joke. Thank you, sir. Marami talaga nag-aakalang prosecutor ako. Hindi pa, sa ngayon. Meron lang pong pahabol, si Haji Camino from Brigada News. Haji? Kong Pao, morning. Ay, morning. Habol lang isa. Sabi kasi ni Attorney Harry Roque, yung Pilipinas na lang daw po ang bangag na bangag sa ICC. Kasi meron na daw po mga nagwi-withdraw isa-isa, yung Hungary nabanggit po niya. Ano pong comment niyo doon, bangag na daw po. Yung Pilipinas na lang daw po ang parang nag-aano sa ICC. Bahala na siya kung ano gusto niya i-comment kasi pag hindi naaayon sa gusto niya pag hindi naaayon sa gusto niya, hindi maganda. So, yun ang mahirap pag nagre-release tayo ng mga careless na statements. At hindi siya po pwedeng magsalita para sa ibang bansa. Umuwi na lang siya dito para makapagsalita siya para sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga po, iba't iba po ang estilo at iba't iba po ang karakter ng mga iba't ibang bansa. Hindi po pare-pareha yan. Kung magbibigay siya ng mga ganyang statements, mas maganda gawin niya na lang po dito sa Pilipinas para maipaglaban niya yung mga pinaglalaban niya. Thank you, Haji. Final statement, Deputy Majority Leader Ortega. Wala na yata akong statement. Ayan, may pasabi. Sige, tuloy lang. Okay lang. Okay, Sayo pa IBC, Congress TV. Good morning, sir. Sir, ano pong masasabi niyo sa ginagawang pagpapalakas ng AFP sa pagbili ng o plano na pagbili ng mas maraming weapons at saka po yung possible delivery ng US F-16 fighter jets? Sabi ko nga po, yung ginagawa po na modernization is geared towards defense. Kahit sino pong bansa, kailangan may kakayahan po na paglaban or ipagtanggol yung kanyang sarili. Again, it's a step in the right direction. Pero sabi ko nga po, alam ko po na hindi pa enough yung pondo po natin. But paunti-unti, at least we are modernizing kasi ilang taon na po yata na pakonti-konti lang po yung upgrade natin. So, we have the chance to better our defense and we have the chance na yung AFP natin is mabigyan po sila ng kaukulan na pondo para po magamit sa pagprotekta po ng ating bansa. Thank you po. Thank you, Sai. Final statement, sir. Maraming pong salamat sa ating mga kasama sa media at sa mga nakinig po ngayong araw. Tuloy lang po yung trabaho natin dito sa Kongreso. Kahit po election period or nasa probinsya po kami, sinusubukan po namin na magbigay po ng oras para po masagot yung mga importanteng mga tanong ng ating mga kababayan. Thank you. Ating Pilipino sa kamay ng mga banyagang mahistrado, kaya ka naiiyak. At mas marami ang katulad mo kesa doon sa mga Pilipinong tumatalikod sa kapwa nila Pilipino at ginagawang mistulang handog o alay ang kanilang kababayan tulad ng ginawa nilang pagtalikod kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat sa iyo. Mag-iingat ka dyan sa Batangas at ipangampanya mo rin ako sa lahat ng kilala dyan at sa iyong lalawigan sa Quezon. Thank you, TW. Thank you. Mabuhay ka. Ang next natin si April. Bumalik na po yung isang pahina. Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung sadya yun. Natatakot siguro sila dito Ayaw nilang pakita. Wala na po. Ito na talaga ang direksyon ng sambayan ng Pilipino. Duterte 9 sa Senado. Ito na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Huwag po tayong magpapabudol muli. Itong grupong ito, sigurado po kayo rito. Ito po ang inyong tulungan. Ang Duterte 9 sa Senado.
Si April Girl, kayo na April Girl, pwede na ho kayong mag-join. Pwede nyo nang buksan yung inyong camera at unmute yung inyong mikropono. Ayusin ko lang po ito Kay Jenny Alvarez, maliho, marites ka rin Jenny. Ang tinakpan ko ito, yung blanco. Sabi ko sa iyo Jenny, dito sa aking pahina, tamang informasyon. Bawal dito yung mga peking hirit na kagaya mo. Ang tinakpan ko ito kanina. Kasi may blanco. Ngayon, you're suggesting na may tinakpan akong kandidato. Ayan, magic, hindi ba? Tinanggal ko yung daliri ko, yung mic ko, may binibintang ka, may pinagtatakpan na wala. Presentation. Pero kung okay sa inyo yung ganyan, di pwede rin naman. No? So yan, malinaw ho yan. So si April Girl, hi April, andyan ka pa ba? Nawala si. Punta tayo kay, sinong next? Sinong next? Paki-check. Si Chi Silva, hi po from Osaka, Japan. Maraming salamat. Kay Ruel, si Puching Akot, Ghost, Coach Buji, maraming salamat. Kay, yung isang araw, babatiin ko pala natin ito yung overseas Filipino worker. Magaling po ito, si Romeo Ogong TV. Huwag po natin kalilimutan, Romeo Ogong TV, ating nakasama doon sa isang ginawa nating malaya at payapang pagkilos. Yan po. Mosimo. Si? Mosimo. Ay, Mosimo. Ikaw muna, Mosimo. Mosimo, pakibuksan ang camera at pwede mo nang i-unmute. Ayun. Yes, good afternoon po, Atty. Nick Rodriguez. Good afternoon, Mosimo. Nasaan ka? Sabi ko lang po, sa mga kababayan natin, yes, good afternoon po, Atty. Nandito po ako sa Bulacan, sa Pandi, Bulacan. So, masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, iboto po natin lahat ng PDP laban. Kasama po si Atty. Nick. Bumoto tayo na kasama ang Diyos para sa kapalaran ng ating bansa at saka sa ating mga anak. So, piliin po natin lahat ng PDP laban at panalo po natin sila para may magang magregalo po natin kay Tatay Idigo na makauwi lang po siya sa Pilipinas. So, bago tayo pumunta sa mga presinto, ilista na po natin lahat ng pangalan ng PDP at huwag na tayo kumuha ng mga binibigay sa mga eskwelahan. Dapat meron na tayong big na papel, nakasulat na sa papel. Para nang sa gano'n, pagdating mo doon sa eskwelahan, dire-diretso na tayo sa presinto nating puputukan. So yun lang po. Mabuhay po lahat ng PDP, mabuhay po si Atty. Nick, at sana manalo po lahat ng ating kandidato. Yun lang po, Atty. Maraming salamat sa iyo, Mosimo, mula sa Pandi, Bulacan. Maraming salamat, Mosimo. Ating kababayan dyan naman sa lalawigan ng Bulacan. At ginakamusta ko rin ang mga taga-bayan ng Santa Maria, Bulacan. Mabuhay po kayo at patuloy po ninyong tulungan ang inyong lingkod number 56 sa Balota 56, Atty. Vic Rodriguez, Senador po ninyo. Salamat at kamusta lahat ng taga-Pandi, Bulacan. Thank you. Next natin ay si Banateros La Army. Hi, Banateros La Army. Thank you. I'm very proud of you, sir, kasi you fight for us and I stand for you. And making sure, sir, support you in all my family and also the PDP. I was there in the proclamation ng sa Gales, nagkita, share pa nga tayo. So, I'm one of the dagger, but I'm OFW for 15 years.
Nandyan po yung ating mag-connect po kayo sa ating email. Yung nandyan po sa isa kong pahina, doon sa ilalim. Yung connect, ang email po natin, small caps po lahat, connect@attorneyvicrodriguez.com. connect@attorneyvicrodriguez.com. Magsabi po kayo ng mensahe doon at meron pong tutugon agad doon. Thank you sa iyo. Gusto ko tumulong sa PDP. Ay, marami siyang senior member. Sabi ko na tayo sa PDP na magpapagod na yung iba. State lang tayo sa focus na tayo sa PDP senators. Kaya kailangan namin na masabi na share lang nila sa mga senior citizens at sa barangay. Personally, I would promote to voluntarily with you and the other PDP senators. Kasi wala talaga sa lugar natin sa District 4. Barangay sa Martin de Porres, Quezon City, marami po natin ito dito. Alam ko po yung lugar na yan. I-kampanya nyo na lang po kami sa inyong pagla-live at yung house-to-house at nakikipag-usap. Yung mga ma'am, sandali lang po. Yung mga tarpaulin, kaya wala po kaming gaano yung makitang tarpaulin. Iilan na nga lang po yung tarpaulin namin, tinatanggal pa. Yan ang masaklap na katotohanan. Yung mga nag-donate sa amin, siyempre, pinapahalagahan namin ang kada sentimong kanilang tinutulong sa pamamagitan ng tarpaulin. Pero nakita naman namin yung estilo ng kalaban, basta't miyembro ka ng Duterte team, tatanggalan ka ng tarpaulin. Kaya ang gawin po natin, direksyong pakikipag-ugnayan na lamang, kagaya po ng gagawin ninyong tulong sa paglalagay. Tingnan po natin, ay isasangguni po natin sa naggagawa ng mga schedule. Thank you, ma'am. Marami pong salamat. Mag-email po kayo doon sa... Marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yun po yung isang paliwanag kung bakit wala gaanong makita yung ating mga kababayan, ating tarpaulin. Bukod po sa ilang piraso lang yung ating tarpaulin, marami pong tumutulong at nagpapa-imprenta sila na. At kaya lang pagdating po talaga tinatanggal. Lalo na yung aking mga tarpaulin, mukhang meron talagang operation. Pero ang gawin po natin, kung may nais po magsabit, sabit na po natin diretsyo sa bahay ng mga nais bumoto sa akin at tumutulong sa akin. Maraming salamat sa iyo, Banatero. Sini last natin habang may oras pa. Ma'am, pagbigyan daan po natin yung iba. Meron pa po nakapila. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, meron pa pong nakapila. May nakapila pa pong iba. Pagbigyan daan po natin. Salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Lamiorn, kayo na po, Lamiorn. Yung isang nakapila, anong pangalan? Lamiorn. Habang kay Nito Liza Rom, maraming salamat. Kay Doña Rita, no worries, nagpagawa kami dito ng tarpaulin para sa inyong lahat, yung Duterte 9. Salamat po, salamat. Kay Jen Florentino, ingat po sir, God bless you. My family will vote for you. Straight kami sa inyong Duterte 9 senatorial candidates. Si Ford Kuya CJ, I will vote for you, Attorney Vic. God bless you po. Maraming salamat. God bless you too. Kay Victoria Dael, PDP straight po tayo. Kay RA React, hi. Hello. Sa Kalasyaw, si Emmanuel de la Cruz. Mabuhay ka, Attorney Vic. PDP laban kami dito sa Kalasyaw. Maraming salamat. May nagme-mensahe po na kung maaari din kaming
makapunta at makakampanya sa Binyan, Laguna. Ipaparating ko po lahat ng nagre-request na kami ay mangampanya sa inyong mga lugar. Sisikapin po natin, again, as I have said, today is already April 4. Masyado pong mabalis yung panahon, Abril na, at a little over a month to go, tayo po iboboto na. Tulungan niyo po ang aking pangangampanya. Ito pong aking ginagawang paglalay, malaking bagay po ito. Higit po tayong maraming naaabot. Hindi lamang sa isang distrito, sa isang munisipyo, syudad, probinsya o rehiyon, kundi worldwide po ito dahil pati ang ating mga kasamahan na Filipino migrants at overseas Filipino workers ay nakakasali at nakakapag-live pangaho paminsan-minsan. Kanya ang akin pong pakiusap sa inyo pong pagtulong na pangangampanya sa akin, sana ho ay ma-share din po ninyo ang aking pahina. Kanina po ay nasa almost 2,000 plus na yung ating live viewers, yung ating nakikita sa Magic Eye. Subalit biglang nawala yung ating koneksyon, ayoko naman mag-isip ng kung ano pa man, pero naibalik ho natin. Sana ho ipatuloy ninyong i-share ang aking pahina at patuloy ninyo akong aktibong ipangampanya sa lahat ng inyong kamag-anak, kaibigan, kaskwela, kaklase, katrabaho, kakilalang mga Pilipino saan man pong panig ng Pilipinas at saan man pong panig ng mundo. Ulitin ko, kinakailangan po natin ng numero, sapat na numero sa Senado. Tulungan po ninyo yung Duterte 9 candidates at dalhin po ninyo sa Senado at ngayong 2025 pag tayo po'y nagkaisa at ilagay ang mga tamang tao lalo na sa Senado, posible po ang pagbabago. So si Alan Yumol, opo, maraming salamat. Kay Ellen Linsangan Castillo, kay Estrella Paran Vlog, kay Lilet Carbonilla, hindi ka pa nag-file, attorney, binoboto na kita. Naku, salamat Lilet, pero lalo na ngayon na tayo nakapag-file na. Kay Mary Charles M. Picarso, number 56, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo ang ating numero, napakadaling tandaan, 56, hindi po siya pabigat, hindi siya utang. Tratuhin po natin pare-parehong puhunan patungo sa mas mabuting Pilipinas na mayroong transparency, accountability, peace and security ang pamahalaan at ang gobyerno. Hindi po tulad ngayon na salat tayo sa transparency at accountability. Yan naman ang ating hinihingi. Kaya nga po natin inihabla yung gobyerno at hinihiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung 2025 budget. Bakit? Hinajak po kasi ng vice camp yung NEP, yung panukalang budget ng gobyerno. Ang problema, alam naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos na hinajak yung kanyang NEP, pinirmahan pa rin at naging batas nga, naging isang ganap na batas itong 2025 national budget na ating ngayon kini-question sa Korte Suprema. Base nga po kasi yung kanilang pinasang budget sa mga napakaraming patlang, napakaraming blanco sa Vice Camp report na ratified, approved, signed, and filed. Mantakin ninyo 3.326 trillion pesos na budget. Ang 6.326 trillion pesos na budget. Pinasa base sa Blancong Bicameral Conference Committee report. Nasaan yung transparency? Nasaan yung accountability? Ang inilalaglag yung mga empleyado ng miyembro daw ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan. Kawawa naman itong mga matitino at matatapad nating empleyado ng gobyerno dyan sa mababang kapulungan at sa Senado. Kayo na nga yung ininalaglag ngayon dahil sa kasakiman ng mga tiwaling mangbabatas diyan sa Kongreso. So may pagkakataon po tayo na ipalabas at ipadama ang puot at hagupit ng mamamayang Pilipino. Gamitin po natin
ang kapangyarihan ng balota ngayong May 12, 2025. Vote straight Duterte 9 sa Senado at ating labanan ang pagtatangkang nakawin, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo gamit ang huwad na impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Labanan natin itong mga elitistang politiko, labanan natin. Huwag nating isuko ang sagradong mandato ng huwag po natin isuko yan. Kay Wowie Rigor, Attorney Vic, suporta po kami sa inyo. Maraming salamat. Joanna Stephen, Attorney Vic, ang dapat sa Senado, straight PDP. Maraming pong salamat. Naguluhan, si John Rago, naguluhan kami, sabi, bakit siyam na lang? Kasi po, ito po yung meron pong ginawang pagtitipon kami kagabi, yung mga kandidato at pamunuan ng PDP. Tayo po adopted ng PDP. Ako po independent candidate. Kasama ko ang hakbang ng may isog at napakaraming may isog na Pilipino. Pero tayo po adopted dito. Ito po yung final. Siyam po ito. Kung meron po kayong nais idagdag na isa, maaari po personal choice niyo po yun para po malinaw. Kasi kanina, meron pong nagsabi na may tinatakpan daw po kandidato. Kaya ko lang po ginanyan para naman maganda yung presentation. Pero para hindi tayo pinagbibintangan, yan po yan. Ito po, no? Linaw-linaw dito, this space is intended for local candidates. Dugtong nyo na lang po kung sino yung inyong kandidatong lokal. Pero siyempre, dapat yung sumusuporta, nagmamahal at nagtatanggol kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na po ninyong pabalikin sa pwesto lahat ng kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi man po kayo minunsulta, basta na lang sila pumirma. Napakahalagang dokumento po yung kanilang pinirmahan. Hindi po basta-basta, hindi ordinaryo. Hindi po kayo pinunsulta. Kaya nga sila ay representative. Kinatawan lang natin sila sa Kongreso. Hindi sila ang ating amo. Sila ay ating trabahante. Sila ay ating empleyado. Sila ay sumasahod galing sa buwis nating mga Pilipino. Kung hindi kayo kinonsulta ng ating mga representante, sisantihin nyo na po silang lahat ngayong darating na May 12, 2025. Huwag po kayong magpapadala sa akap, sa ahik, sa ayuda, sa suhol. Kunin po ninyo pag sila'y nag-alok at namigay ng pera. Kunin ninyo. Pera nyo po iyan. Pero hindi po kapalit niyan ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at ang inyong pagiging Pilipino, sampo ng inyong pamilya. Iboto po ninyo ang Duterte 9 sa Senado. Ako po'y number 56, 56. Number 56, Attorney Vic Rodriguez sa Senado. Kay Davy and Donay's vlog. Yun po, nasagot ko po yung inyong tanong. Nasa sa inyo po yun kung meron kayong nais idagdag. Basta aming pong panawagan, yung kolektibong panawagan, nung siyam nakasama ko sa PDP, yung Pilipinas Duterte pa rin, tulungan po ninyo kaming lahat. Dalhin po ninyo kami sa Senado, kinakailangan natin mabago ang maling direksyon ng ating bansa. Kinakailangan po natin yan sa Senado nang sa ganon. Maituwid natin yung maling direksyon ng ating bansa. At sa mga darating na araw, pag-uusapan din po natin yan. Mainit din tinatalakay yung maling prioridad na wala kang mapakaing murang bigas. Sa iyong mga mamamayan, meron kang planong bumili ng F-16 fighter jets, 20. Para saan mo gagawin yung 20 yan? Saan mo gagamitin? Akala lang ninyong marami yung 20. Pag tayo'y sumuong sa isang armadong digmaan, in just a matter of minutes,
minutes, swerte na kung tumagal ang 1 oras, ubus po yung 20 yan. Ubus po yan, konti po yan. Pero sa isang bansa na kagaya nating hindi naman mayaman, napakalaking pera po, nung $5.58 billion, igamitin na lang natin yung pampakain sa nagugutom na mga Pilipino. Pakainin natin ng murang bigas, murang manok, murang baboy, murang isda, murang gulay. Hindi naman nangangata, hindi nangunguya, at hindi nalulunok ang bala at mga gamit pandigma. Hindi po yan ang kinakailangan ng mga Pilipino. Ang issue po pa rin ngayon ay ang laganap na kahirapan, laganap na kagutuman, ang pagkalat ng droga at pagtaas ng kriminalidad, ang inflation at higit sa lahat ay ang korupsyon. Yan po ang usapin, yan po ang tunay na dapat nating harapin at maglunsad tayo ng gera. Gera laban sa kahirapan, gera laban sa kagutuman, gera laban sa korupsyon, gera laban sa inflation. Yung gera po na magbibigay ng buhay. Yung gera po na magdudugtong at nakakabuhay. Hindi yung gerang gamit ang mga armas at mga military weapon. Wala pong panalo dyan. Hindi po yan ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng ordinaryong mamamayan yung pagkain at makakain. Yan po yung gerang hinaharap ng bawat Pilipino na makapag-uwi ng pagkain kanilang iuuwi sa kanilang pamilya at pagsasaluhan sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Yan po ang mga dapat nating gamiting batayan sa pagpili ng ating mga leaders ngayong May 12, 2025 election. Tulungan niyo po ang Duterte 9 candidates. Dalhin po natin sa Senado. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez. Number 56 sa balota, 56. 56, madaling tandaan, number 56. Puhunan po patungo sa isang gobyernong may transparency, accountability, peace, and security. Pakitulungan po ninyo ako mangampanya sa inyong mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaskwela, kapitbahay, at kung sino-sino pang Pilipinong inyong makakapag-ugnayan saan man pong panig ng Pilipinas at saan man panig ng mundo. Ako po muli, Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat sa inyong pong pagpapahintulot na magkasama-sama tayo ngayong araw na ito, April 4, at sana yung mga pauwi na mag-iingat po kayo sa biyahe, yung mga patungo pa lang sa trabaho, saan man pong panig ng mundo na ating mga kapwa Pilipino, mag-iingat po kayo. At patuloy po ninyong isama sa panalangin, unang-una ang kaligtasan, kalusugan ni Pangulong Duterte at ang hiling sa dakilang lumikha na sana ay makauwi na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong. Sana ho'y magtulong-tulong tayo sa panalangin na ito. At siyempre, ipanalangin po natin ang ating bansa. Ipanalangin po natin ang bawat Pilipino, ang bawat pamilyang Pilipino. Ipanalangin po natin ang kapayapaan. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Wala po tayong kapanapanalo. Ulitin ko, ang kailangan natin mga Pilipino ay isang digmaan o gera laban sa kahirapan, laban sa kagutuman, laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga, laban sa inflation, laban sa korupsyon. Humingi tayo ng transparency and accountability. Kinakailangan natin itaguyod, galangin, respetuhin ang ating saligang batas. Huwag nating kalilimutan, yung mga magbabatas na bumoto para sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag na po natin silang pabalikin sa pwesto, sisantihin nyo na po mamamayang Pilipino. Huwag po nating kalimutan kung paano linipastangan ang ating sariling batas at ang karapatan ng kapwa nating Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo nung siya ay ginawang handog sa naglalaway na kamay ng mga banyaga diyan sa ICC. At huwag po nating kalilimutan
kung paano sinalaula ang ating saligang batas at ang pera nating mga Pilipino sa maling pamamaraan ng pagpasa ng 2025 national budget. Hanapin natin at protektahan ang pera ng mamamayang Pilipino na nagmumula sa buwis na ating binabayad. Nasaan ang pera ng PhilHealth? Bakit zero budget ang binigay sa PhilHealth? So yan po yung ating talakayan ngayon, Duterte 9 sa Senado. Jolia OFW, solid Duterte pa rin. Maraming salamat. Si M.A. Reeves, salamat sa iyo. Kay Alan Baluran, #1 ka sa boto ko survey. Maraming salamat sa iyo, Alan. Let's go, Duterte lineup, sabi ni Raisin. Kay Jala OFW, sir, shout out. Kamusta po kayo? Yung Jala OFW. Kay Maceda Lacwaren, Jerton Baclac, vote straight. Sama-sama po tayo. Maraming salamat sa iyo. Kay July, sa tulong ninyo, pagbantayan natin yung darating na halalan para hindi tayo madaya kagaya ng sinasabi ninyo. Si Bernie, attorney, galing po nyo, maraming salamat. Kay Ruelin Tiangco, maraming salamat. CDO, attorney, vote straight, PDP, maraming salamat sa mga taga-CDO. Kay Ilaha Ilala, #1 ka sa listahan, attorney Vic Rodriguez. At kay sino ito? 24 Gibbs Divine Bench. 24 Gibbs Divine Bench. Ang daming hulog nun. 24 Gibbs. Kay Arnold Patena, #1, Attorney Vic. Maraming salamat. Si Rich Cads, #1 ka din sa akin, Attorney Vic. Salamat sa iyo, Rich. Kay Boyet Guevara, shout out Senator Vic, #1 po kayo sa amin dito sa Tondo, Manila. Maraming salamat sa mga taga Tondo, Manila. Tulungan po ninyo ako, ipangampanyan niyo po ako, iboto niyo po ako kasama ang aking mga kasamahan na Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates. Kay Sharens Sangalan, kay Joey Jimenez, solid Duterte po sa Zamboanga City. Ano ibig sabihin niya? Na-take down ang page ni Joey. Meron pong information na yung page ko, yung Joie de Vive ni Joey Cruz ay na-take down. So makikita natin dito, patuloy yung suppression na nagaganap at bawal na magpahayag ng honest dissent laban sa mga maling polisiya o pagmamalabis ng gobyerno o ng mga taong gobyerno. Kaya maging vigilant po tayo, maging bahagi po kayo patuloy ng mga ganitong uri ng talakayan na kung saan ay tamang impormasyon lamang ang ating pinag-uusapan. At yung mga nagpapalaganap naman po ng ganitong uri ng suppression, tinitake down yung mga page ng mga kritiko. Pilipino po yan eh. May karapatan po yan. At ang kanila pong opinion ay opinion nila. Kung hindi kayo sang-ayon, huwag ninyong pakinggan. O dili kaya, umanap kayo ng isang pahina na walang gawin kundi araw-araw, 24 oras magdamag. Bawat segundo, bawat minuto ay pinupuri kayo. Pero yung nais magpahayag ng kanilang saloobin, huwag po ninyong takutin, huwag ninyong parusahan, huwag ninyong i-take down yung pahina sapagkat yan po ang tunay na diwa ng demokrasya. Yung mapakinggan mo, hindi lamang yung gusto mong mga pananagta, kundi pati yung mga batikos o pagpuna sa iyo. And you just have to take it all in positively para higit pang mabuti at bubuti ang inyong pagsisilbi sa mamamayang Pilipino. At the end of the day, kayo po'y trabahante ng mamamayang Pilipino. Ang sahod po ninyo ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mga Pilipino. Kanya dapat kayo makinig at hayaan ninyong magpahayag at magkaroon ng kalayaan ang bawat Pilipino, bawat grupo, bawat partido ng isang payapa
at malayang pagtitipon kung saan malaya din silang magpahayag ng kanilang saloobin, paborman ito o pagbatikos sa mga nasa pamahalaan. Julio, maraming salamat.